Catherine Bernardo at ang mga aktor na gustong makatrabaho siya sa kanyang karanasan sa pag-arte. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Simula bilang isang child actress at naging isang matatag na pangalan sa Philippine entertainment industry, hindi maikakailang isa si Catherine Bernardo sa pinaka-bankable na actress sa bansa ngayon. Sa halos 30 taong gulang siya ay pumasok sa isang bagong panahon sa kanyang karera bilang siya ay lumaya mula sa isang pangmatagalang love team at dahan-dahang nagsimula sa kanyang solo era. Ngunit anuman ang solo na paglalakbay na iyon, habang pinalawak ng kapamilya actress ang kanyang mga abutanaw at ginalugad ang higit pang mga pagkakataon, isang listahan ng mga nangungunang lalaki ang nagpapahayag ng pagnanais na makatrabaho ang box office queen. Kaya narito ang isang listahan ng mga Pilipinong aktor na hayagang nagpahayag ng kanilang mga kagustuhan na makatrabaho si Bernardo na ginawa siyang kasalukuyang pinakahinahangat. Una, Jericho Rosales. Bukod sa pagiging most pitch ng fans para sa susunod na leading man na dapat makatrabaho ni Bernardo, si Jericho Rosales ay naging consistent din sa kanyang pagnanais na makatrabaho ang pamilya actress. Sinabi ni Kylie Versosa na ang video leak ni Anne Hakoratip ay medyo nakakadismaya. Noong 2019, ang Pangako Sa'yo aktor ay pabirong nagpahayag na kanyang pagkabiko na hindi pa rin niya nakakatrabaho si Bernardo sa pagsasabing naunahan na nga ako ni Aldin, aniya. It's all a matter of time to be honest with you. Hanggang gumawa kami ng movie. Noong November 2023, personal na ibinahagi ni Rosales ang isang graphic ng mga aktor na gustong makita ng mga tao na makatrabaho si Bernardo sa hinaharap. Kasama ang kanyang pangalan. Ang aktor pagkatapos ay nagpahayag ng sigasig para sa damdamin sa nagsusulat. Sa palagay ko ay mas makatwiran ang makatrabaho si Catherine sa sandaling ito sa contract signing ni Bernardo sa kanyang home network, ang ABS-CBN noong Pebrero. Hindi lang binati ni Rosales ang aktres kundi inulitin ang posibilidad na makatrabaho sila sa screen. Hoy Kat, nais kong batiin ka para sa mga hakbang na iyong ginagawa. Pinagmamasdan kita at napakahusay mo. Umaasa ako na may magagawa tayo balang araw. Pagtrabahuan namin yan, promise, aniya pa. Sunod naman ay si Paolo Avellino. Si Paolo Avellino ay isang kamakailang karagdagan sa listahan ng mga aktor na gustong makatrabaho si Bernardo. Noong April 6, ipinakilala ng fangirl actor ang ideya ng pagsanib person nila at ng kapamilya actress, habang unti-unting humahabol ang huli ang pagkatapos ng mga major roles na itinuturing na regular ni Avellino. Si Catherine, she is trying to transition into more mature roles. Baka maging bagay ako sa mga proyektong gagawin niya. So I might be suitable for the project she will do, he said at the press con of his recent movie. Matapos magkaroon ng pagkakataong makita ang aktres ng kapamilya sa isang fashion show, nagkaroon ng pagkakataon si David Licauco na ibahagi na matagal na siyang fan ni Bernardo at sinabing bukas siya sa paggawa ng anumang proyektong kasama siya. Oo naman, syempre. Kahit ano sa trabaho gagawin ko. I'm a big fan of Catherine. Noong bata-bata pa ako, pinanonood ko yung mga pelikula nila ni Daniel. I'm so happy to see her as a fan, I guess. Dagdag pa ng kapuso aktor. Sa kabila ng pagkakaroon ng pagkakataon na makatrabaho si Bernardo noong 2019 para sa box office movie na Hello, Love, Goodbye, nanatiling interesado si Alden Richard na panatilihing buhay ang on-screen partnership nila ng aktres. Kamakailan naging headline ang dalawa matapos ang kamakailang paglabas ni Richard sa kanyang private parties at sinurpresa pa ang kapamilya aktres ng isang bouquet ng red rose para sa kanyang post-birthday celebration. Ako po syempre, Hello, Love, Goodbye naman po made history at yun din po ang mga claymore ng mga nakapanood. To have a part 2, ako po ready naman ako anytime, he said in a December 2023 interview. Syempre, Hello, Love, Goodbye made history at yun din ang sigaw ng mga nakakapanood nito. To have a part 2, okay, ready anytime. Ang Endless Love ay isa sa mga sikat na serye na ginawa ni Bernardo para sa GMA Network,
kung saan ginampanan niya ang mas batang bersyon ni Marian Rivera sa serye. Nakapartner niya si Christopher Martin na gumanap sa younger version ni Dingdong Dantes. Sa isang panayam kamakailan, inamin ni Martin na crush niya ang kapamilya actress noong ginagawa nila ang show at ibinahagi niya ang kagustuhang makatrabaho muli ito. Galing sa tagumpay ng Metro Manila Film Festival MMFF 2023 entry na Gumborsa, pinangalanan ni Cedric Juan si Bernardo bilang isa sa mga artistang gusto niyang makatrabaho ngayon pataas na ang takbo ng kanyang career. Sabi niya nang sagutin ang isang tanong tungkol sa pakikipagtulungan kay Bernardo. Kasi last time na nanonood ako ng A Very Good Girl, sobrang galing nila ni Tita Dolly De Leon. She and Tati Dylan are both great. So kung magkakaroon ng pagkakataon, why not? Ang actor, founder at managing director ng To Infinity Entertainment at ang co-founder ng 28 Squared Studios na si Richard Juan ay umupo sa long conversation noong February 9 at ibinahagi na si Bernardo ang pipiliin niyang actress kapag nagbigyan siya ng pagkakataong mag-produce at kumilos sa isang proyekto na kanyang pinili. I appreciate the acting powers of Catherine Bernardo. Marami na akong napanood na pelikula na ginagawa niya. Saludo ako sa acting niya, he said. At sa kabilang banda naman, malugod na tinanggap ni Lancome si Catherine Bernardo bilang unang brand ambassador para sa Pilipinas Manila, Philippines. Pinangalanan ng iconic na French beauty brand na Lancome si Catherine Bernardo bilang unang nitong brand ambassador at ang ultimate idol. Nilalaman ng trailblazing actress ang mga pagpapahalaga ni Lancome at pinibigyang inspirasyon ang mga kababaihan sa kanyang kumpiyansa na nagniningning mula sa loob palabas. Hinahangad ng Pilipinas ang isang individual na magpapatibay at magpapalaki sa ethos nitong empowerment, kaligayahan at tunay na kagandahan. Higit pa sa isang kinatawa ng tatak, ang taong ito ay kailangang maging isang mababanat. May tiwala na babae na ang esensya ay sumasalamin sa paniniwala ni Lancome sa kaligayahan bilang isang halimbawa para sa mga Pinay na mangarap ng malaki at magsalita tungkol sa kanilang mga paniniwala. Sa mga pagsasaalang-alang na ito, natagpuan ng Lancome Philippines ang perpektong akma para sa multi-hyphenated na aktres na si Catherine Bernardo. Sabi ni Son Hanguyin, Division Manager para sa L'Oreal Luxie, kamakailan inihayag ni Catherine ang isang bagong bahagi ng kanyang pampublikong katauhan, edgy, modern at darling. Bilang isang maimpluwensyang aktres, aktibong itinataas at kinakatawan ni Catherine ang mga makabagong Filipina kahit saan. Ang kanyang talento at pagsusumikap ay nakakuha ng kanyang pagkilala bilang Asia superstar at blockbuster queen. Sa kanyang paglalakbay, kinatawan niya ang morena beauty, mapaghamong pamantayan ng Pilipunan at nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipina na yakapin ang kanilang natural na kagandahan. Ang dedikasyon ni Catherine sa pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan at pagpopromote ng pagiging tunay na pagiging iyong sariling idol ay ginawa siyang perpektong akma para sa Lancome. Catherine Bernardo na pinangalan bilang Lancome Philippines insert ibinahagi ni Catherine. Sa pagpasok ko sa isang bagong panahon ni Kat, mas masaya ako sa pag-alam na maaari kong patuloy na muling tukuyin kung sino ako, makahanap ng kapayapaan sa sarili kong kumpanya at tanggapin ang pagiging isang kasalukuyang gawain. Ito ay para sa iyo dahil marami kang maging iyong sariling idol. Samahan mo akong sumakay bilang kauna-unahang Lancome Philippines Ambassador. Ika pa ni Catherine Bernardo.